ang pinakatut na kapatid ng ating Pangulo. Umaten, sumausaw sa INC rally. Yun. Yan din naman yung ginawa niya before. Kung paano niya siniraan ng Pangulo Marcos Jr. Diba? Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ito, ambition ba to? Wala siyang pakialam kung lahat ng sasabihin niya ay kasinungalingan. Basta, dapat negatibo siya sa Pangulo. Ganyan siya. Diba? Ulitin ko mga ka-clear, ha? Ilang beses na itong nag-present sa Senado gamit ang peking dokumento. Tandaan nyo yun, nag-iimbestiga siya kay dating Pangulong Duterte. Nagdala siya, di umano, dokumento ng DOJ. Tapos, dininay ng DOJ. Peke. Peke. Tapos, nag-present din siya tungkol sa Noel, no election. Hinahanapan siya ng basihan. Winidraw niya. Bakit? Peke. Walang basihan. Makapanira lang. Makagawa lang ng kwento. Sige, tuloy tayo mga clear. Hindi ko pa to, ito mga clear, sabay-sabay natin papanoorin. Di ko pa to napanood ng buo. So, tignan lang natin kasi di ko siya panapanood ng buo. Magandang gabi po sa inyo lahat! Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino! Hindi ako mapapol kasi hindi ko kaya hindi kayo samahan para isinaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! We are one! Walang umukuli, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Asiklan ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ha? Parang kare-report ko lang mga clear, meron mga ayuda sa fisher folks sa farmers ulat ko lang nung nakaraan Diba? Yun lang mga clear, ha? Hanapin natin, ha? Ito na naman, nagkukwento na naman ng kasinungalingan kasi ito Tingnan natin, ha? Pakita ko mga clear. Alam nyo ba na ang isa sa priority, isa sa mga priorities ng Pangulo ngayon, ay makahanap ng fertilizer para sa mga magsasaka natin. Sabi niya, hindi tayo pwede mawala ng fertilizer. Sa meeting Tapos sasabihin nitong babaeng, sorry naman, ulitin ko. Tapos ngayon sasabihin ni senadorang ito, na walang pakialam ang Pangulo sa mga magsasaka. Kamabalita lang kanina Mga ka-clear, ha? So, wait lang, Eto, 12 hours. Grabe talaga itong itong senadora na to. Ang hirap talaga may pagkasinungaling, mga ka-clear. May dalawang mukha at walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, tinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makikita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Diba? Mga ka-clear, kailan to? Yung pinakita ko sa inyo.
Ayan o, 12 hours ago lang yan o. Kung di ba naman talagang nuknukan ng kasinungalingan, binibilog yung ulo ng mga miyembro ng INC? I mean, itong mga miyembro ng INC, papayag ba kayo na puro kasinungalingan ang finifeed sa utak nyo? Alam naman namin matatalino yung miyembro ng INC. Pero tignan nyo sinasabi nitong si Senator Amy. Oh. Pinakita ko sa inyo, bago lang yan, 12 hours lang yan, Macri. Hindi lang yan ang tulong, ha? Hindi lang yan ang tulong. Oh. Okay? Oh, Zamboanga, ano ba yung kanina? Saan ba to? Zamboanga ba to? Ano ba sabi kanina? Sorry. Bakit yan? Sorry, mali. Ito, saan to? Oh. Ayan o. Oh, bawat pamilya naman yan. Sige, tuloy tayo. Oh, sige. Ayan o, mga kakliro. June 22, 2026. Oh. Iba to ha. Iba to sa pinakita ko kanina. Oh. Zamboanga. Oh. Over 60K Zambo Zur farmers, fisher folk receive cash aid from PBBM. June 22, 2026. Mga kakliro. Ayan o. More than 60,000 farmers and fisher folk in Zamboanga del Sur received financial assistance under the Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk program of the President, President Ferdinand R. Marcos Jr., providing support to help sustain their livelihoods and meet the family needs of their daily needs of their families. Each beneficiary received 2,325 in financial assistance. The distribution was led by DA in partnership with provincial government of Zamboanga del Sur and local government units across the province. Pinabayaan, mga kaklir? Oh. Ha? Ayan. Oh, November 24, distribute aids to farmers and fisher folk families in Iligan. Oh, PBBM leads the distribution of assistance to farmers. November 4 yan. Okay. Ayan. November 14. Iba-iba, oh. Diba? Ito pa, oh. 5,000 Sulu farmers, fisher folk get cash aid from PBBM. July 5, 2024. Oh. June 27, 2024. PBBM distribute assistance to Western Visayas farmers. Ano to sinasabi ni Senator Amy na hindi tumutulong sa farmers? Oh. Manhid ang gobyerno, manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin. Ito talaga mga kaklira, inciting to sedition to. Bakit? Ginagalit niya, no, pilit niyang hinukuha yung tao para magalit sa gobyerno. With that fake news. Di siya nagsasawa sa kaka-fake news sa kapatid niya? Anong puso meron to? Talaga mukha nasa itim to, no? Pati puso nito itim. Di ba? Alam mong kasinungalingan ang sinasabi niya. Alam din niya na kasinungalingan ang sinasabi niya. Pero ang sorry, mga masalita ako mali. Pero, di ba? Ang toot ng mukha para ikwento pa dyan sa mga inosenteng miyembro ng INC. Di ba? I-brainwash sa mga fake news niya. Sana naman yung ibang miyembro ng INC, teka lang, maging mapanuri naman kayo kung totoo yung sinasabi nito. Hindi natin alam kung saan nagmana ito sa pagiging nuknukan ng kasinungalingan. Mga kakli. Ha? Nuknukan. Na halos walang makain, tutog ang mga pamilya. Pinakita ko sa inyo, di ba mga kaklir? Oh, ito pa. Oh, tiga lang ha. Grabe naman talaga to si Senator. Ito na ang bulag. Obstructionist na to. Hindi pala. Destabilizer na to. Ha? Grabe, di ba? Sana, yung mga miyembro ng INC, huwag kayong magpadala dyan. Ito mga kaklira, pakita ko. Ayan, 1 day lang to mga kaklir. 1 day. 1 day. Ha? Mula Luzon. Sinabi yan kanina, pasok na dito. Ang daking pasalamat ko. At least, mabawasan ang hirap namin. Malaki po itong tulong. Lalo-lalo na po, katulad ko, ako ay solo parent. May 3 po akong anak. Kapag kami ay nagugutom, pwede kami pumunta dito. Ang pangarap, direktiba, Walang kitchen. Walang gutom mo kitchen. Mga kaklir, walang gutom kitchen. at layunin ng ating Pangulo ay wakasan ng kagutuman dito sa ating bansa. Ito pong programa ng gobyerno natin ngayon ay malaki talaga tulong para sa amin. Itong programang ito ay nakatutulong hindi lamang po para sa amin, kundi para sa mga mahirap upang mabawasan natin ang mga paghihirap sa gutom.
Alam mo mga kaklir, ako sabi ko, hindi ko pa kapatid si Pangulong Marcos Jr. Alam ko kayo din. Hindi nyo kapatid, di nyo nga nakakausap, nakikita nyo lang. Nakikita nyo lang kung paano magtrabaho. Nakikita nyo lang kung paano magtrabaho, pero kung paano gibain ang sarili niyang kapatid, hindi to katanggap-tanggap. Alam mo yung mga kaklir, okay lang naman sana kung totoo yung sinasabi, pero hindi gumagawa ng kwento eh. Hindi ko alam kung sino ba yung naunang marunong gumawa ng intriga. Si dating Pangulong Duterte ba? O si Senator Amy? O nagka-share sila ng kanilang skills? At ngayon ay lahat ng kanilang kagalingan ay ipinapasa na sa mga trolls. Kaya alam nyo, mga ka-clear, itong INC, malamang, biktima rin yung iba dyan ng fake news na katulad ng ginagawa ni Senator Amy. Mga fake news na ginagawa ng ibang DDS. Alam mo yung mga ka-clear, kasi meron tayong mga miyembro dito. May mga ka-clear tayo na mga taga-iglesia. Diba? Kung itong finifeed sa kanila, at nangyayaring hindi na nila ito nire-research. Alam mo kung sinong kawawa? Hindi naman yung nagsasalita eh. Kasi yung nagsasalita, nuknukan lang ng kasinungalingan. Ang nakakaawa, yung mga nabibiktima, na yun ang iniisip na lang kwento, when in fact, niloloko pala sila ng mga nagsasalita sa harapan nila. Yun ang delikado. Yun ang nakakaawa kasi biktima sila. Ngayon, dahil biktima kayo ng fake news, yung galaw nyo, yung kilos nyo, para kayong robot. Na, ang gagawin nyo lang, kung ano yung sinasabi ng iba, kasi dun kayo nakikinig. Tapos mali pala yung binibigay sa inyo kwento. Diba? Sure. Mga yung pinapakita ko sa inyo, iilan lang yan halos everyday. May programa ang Pangulo. Wala silang pakialam! Diba? Saan humuhugot ng lakas ng loob itong binoto yung senador na mag-share ng kwentong mali. Gobyernong tulog! Tulog. Senator Amy, ang gobyerno hindi po tulog. Ang Pangulo pag nakikipag-meeting, on time. Hindi siya tulog. Kayo, bulag. Or say, let's say, no, hindi bulag. Masama lang talagang ugali. Ganon. Lasing sa kapangyarihan! Wow, talaga, lasing sa kapangyarihan mga kakli. Parang, look who's talking. Diba? Sino ba yung nasa kapangyarihan ngayon pero tulog? Ay, hindi pala tulog. Wala sa bansa natin. Sino? Sino? Kasi lumalabas ito mga kaalyado niya. Kaya ang title natin, yung mga kaalyado yata niya, parang lahat, puro korap eh. O, umpisahan natin kay dating Pangulong Duterte. Kaalyado niya. Diba? Naging Man of the Year, 2017. Bakit? Most corrupt. Huwag mo sabihin, Senator Amy, na hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte na siya nagnakaw ng pera ng bayan. Admitted siya. Pinangalandakan niya yan sa kanyang speech. Ano ang ginawa mo nung umami siya nagnanakaw siya? Ano ang ginawa mo nung inam niya may ghost project siya? Tulog ka, di ba? Ikaw yung tulog. Natulog kayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So kahit ano pa ang gawin, kahit sa Farmally, sa Pogo, Pastillas scam, tulog kayo. Kayo yung tulog. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagkurusa sa kasilinang hindi abot kaya. Hala, mga kira, bakit kailangan bumiyahe ng Pangulo? Ang kausap ng Pangulo, Prime Minister ng Canada. Investments ang pag-uusapan dito. Trade. Mga ka-clear. Ano ba ang goal ng rally na yan? Tungkol ba sa oil price yan? Hindi naman eh. Kasi yung oil price, inaasikaso ng DOE. Tandaan natin, never tayo nawala ng supply ng oil dahil yan ang utos ng Pangulo. Kasi, kahit sabihin natin magmura ang presyo ng fuel, pero wala kang supply, baliwala rin. Kaya ang sabi ng Pangulo,
Wag muna natin pag-usapan yung presyo, kung ano yung market price niyan, wala tayong magagawa dyan, basta dapat may supply at hihinto ang ikot ng mundo ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang negosyo. Pagod na pagod ang Pangulo, actually mga kaklira, I mean, syempre gusto naman niya magtrabaho, pero ibig sabihin, yung oras niya, kasi nakikita ko naman. Tapos yung kaibigan mo, puro bakasyon. Pagkukumparahan kayo, tapos sabihin mo yung gobyerno natutulog. Eh yung kaibigan mo lagi nasa bakasyon, anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun? Diba? Pinangarangalan pa nga tayo eh. Na-recognize pa yung paano, anong ginawa ng gobyerno natin para malesen yung impact ng global oil crisis. Bakit mo ibibintang sa gobyerno yung pagtaas ng presyo ng fuel? Sino ba nagkakaroon ng problema sa Strait of Hormuz? Sinong nagsasara? Pilipinas ba? Lahat na lang ng problema sa mundo gusto niyo ipatong kay Pangulo. Global oil crisis? Sasabihin mo dyan, magpupunta sa Canada, kahit may problema sa presyo ng oil, mga ka-clear. Hindi pwede mag-standby ang Pangulo nang hindi nag-iimbita ng investors. Hindi pwedeng huminto ang mundo ng Pangulo at maghintay na lang dahil may problema sa Iran, sa Middle East. Diba? Hindi ganun eh. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kumayod. Kayod ha. Senator Amy, hindi bakasyon. Hindi world tour. Tapos yung pag-world tour ni VP Sara, wala kang say? Wala kang kaimik-imik pag nag-world tour yung kaibigan mo? Diba? Tignan nyo na lang. Kung sino nagtatrabaho, mga ka-clear. Ganyan manira. Tapos sabihin nila, bumabaksak ang ekonomiya. Kagagawan nyo. Ang ingay nyo. Ang ingay nyo pa, fake news. Pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Diba? Bakit? Nung panahon ni natin Pangulong Duterte, ano ba nangyari doon? Ano nangyari? Wait, teka lang. Yung pagsara kaya sa ABS-CBN, natandaan mo ba yun? Kung paano naghirap yung mga tao na wala ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic. Naisip mo ba yun? Kung paano ginawa ng kwento at kaso si dating Senator Leila de Lima. Kinondem mo ba yun? Di ba hindi? Yung formally, yung overprice, yung paglustay, at inamin naman ni VP Sara na ginamit niya yung pondo di umano sa tree planting. Confidential funds, tree planting. Ano pa? Libreng tinapay. Ano pa? Libreng tinapay, libreng pamasahe. Ano yun? Libreng sakay. Hindi ba napangiwi ka kasi alam mo na yung confidential funds hindi doon ginagastos? Oh. May nasabi ka ba doon? Kinundi na mo ba? Di ba hindi? Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangat! BASTOS. Mga salitang BASTOS, mga kaklir. Parang walang pinag-aralan. Ba? Ganyan. Ganyan siya. So, sa akin mga kaklira, sana, yung mga nakikinig dito, kasi nagre-react kayo, sana malaman nyo yung katotohanan. Katotohanan na ang sinasabi niyan, nagsasalita sa harapan nyo, ay kasinungalingan.